Ngayon ay ikwekwento ko ang isang action drama comedy film na pinamagatang Big Brother. Si Henry ay bumalik sa Hong Kong matapos magsilbi sa US military sa loob ng maraming taon. Naghahanap ng bagong career bilang isang guro, pumunta siya sa dati niyang paaralan, ang Takchi Secondary. Napansin ng principal na wala siyang karanasan sa pagtuturo. Ngunit matapos makita ang isang recommendation letter mula sa isang mataas na opisyal, binigyan siya ng trabaho. Bago umalis si Henry, ipinaalam sa kanya ng principal na ang klase na itatalaga sa kanya ay ang pinakamasamang klase sa buong paaralan. Sa umaga ng kanyang unang araw, pumasok si Henry sa classroom at nakita niyang sobrang magulo ito. May mga estudyanteng natutulog, may kumakanta, may naglalaro ng video games, at marami ang nagluluto ng ramen gamit ang portable stove. Kahit pumasok na ang guro, hindi nila ito pinansin at ipinagpatuloy lang ang kanilang ginagawa. Sinubukan ni Henry na kunin ang kanilang atensyon ngunit nagkunwari silang hindi siya naririnig. Sa huli, tumigil siya sa pagsubok at umikot sa classroom habang nagkokomento sa ginagawa ng bawat isa. Sinabihan niya ang mga nagluluto na bawasan ng pagkain ng ramen dahil mataas ito sa sodium. Nilapitan niya si Zufa na tumutugtog ng ukulele at tinulungan ito. Binalaan din niya ang isang batang gamer tungkol sa radiation na maaaring makuha sa kakatingin sa screen buong araw. Nang magsimula na silang makinig sa kanya, ipinakilala niya ang sarili at isinulat ang kanyang pangalan at numero sa board. Nagtawanan ng mga estudyante dahil pangit ang kanyang sulat kamay. May isang estudyante pang tumawag sa kanya at pinapaalis siya sa klase. Ngunit tinawanan lang iyon ni Henry. Muli siyang hindi pinansin ng mga bata at nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Nang mapuno na siya, gumamit si Henry ng rubber band at chalk upang ma-activate ang fire sprinkler sa silid. Agad na nagkalat ang mga estudyante upang maiwasang mabasa. Sa wakas, nakuha niya ang kanilang buong atensyon at opisyal silang tinanggap sa kanyang klase. Pagkatapos ng klase, 5 estudyanteng pinakamababa ang ranggo ang nagtipon sa sports supply room upang manigarilyo. Ang leader nilang si Jack ay may gusto sa isang top student mula sa ibang klase. Tinukso siya ng kanyang mga kaibigan habang tinitingnan ang larawan ng babae. May alitan ng grupo nila laban sa mayayaman at spoiled na mga estudyante mula sa basketball team ng paaralan. Pumasok ang mga ito sa supply room at kinutya si Jack dahil mahirap siya. Kalaunan, habang nagpa-practice ang basketball team, pinapanood sila ni Jack. Nahulog ni Jack ang isang bote sa court na naging dahilan para madapa ang team leader. Natawa ang grupo ngunit pinarusahan sila ng detention ng English teacher na si Miss Liang. Para makaiwas, pinagtripan nila ang guro at tumakbo habang abala ito sa paglilinis ng mesa. Samantala, nababahala ang principal dahil balak bawasan ng education board ng 20% ang kanilang taunang pondo. Dumating ang mga tao mula sa board upang inspeksyonin ang paaralan. Kasabay nito, pumasok si Henry sa classroom kung saan nag-set up ang mga estudyante ng prank na timba ng tubig. Ngunit mabilis ang kanyang reflexes at naitulak niya ito bago pa bumagsak. Nagulat ang mga estudyante na inaasahang pagtatawanan siya. Hiniram ni Henry ang sigarilyo ni Jack, alam niyang naninigarilyo ito. Ibinigay naman ito ni Jack. Tinanong ni Henry si Zufa tungkol sa 3 sangkap ng sigarilyo at nang tama ang sagot nito, pinayagan siyang mag-skip ng klase. Dahil dito, nag-iingay ang buong klase na gusto rin nilang makaalis. Pagkatapos hamupa ang ingay, binigyan sila ni Henry ng tig-iisang sigarilyo at pinasuri ito. Alam niyang hindi nila seseryosohin kung sasabihin lang niya ang epekto nito sa kalusugan, kaya tinanong niya sila tungkol sa resulta ng paninigarilyo at ipinaliwanag kung paano nabubuo ang tar sa baga. Sa unang pagkakataon, naging interesado ang mga estudyante sa pag-aaral. Pagkatapos ng bell, pinasoli niya ang mga sigarilyo at sumunod naman ang mga estudyante kahit labag sa loob. Sa cafeteria, sinadya ng captain ng basketball team na pati rin ang kaibigan ni Jack na si Bruce. Nauwi ito sa pagtatalo at kalaunan ay rambulan kung saan naghagisan sila ng pagkain at mesa. Nasira ang buong lugar. Kalaunan, nalaman ni Henry na 5 estudyante mula sa kanyang klase ang pansamantalang sinuspinde. Natagpuan niya si Jack na nakikipag-away sa hallway at pinigilan ito. Nang sabihang kumalma, inakusahan ni Jack ang paaralan ng pagiging hindi patas dahil hindi napaparusahan ng mayayamang estudyante. Pagkatapos ng klase, sinuri ni Henry ang mga file ng 5 estudyante upang mas makilala sila. Ang una ay si Zufa, anak ng Pakistani immigrant na madalas diskriminahin dahil sa kanyang lahi at napagbintangang magnanakaw ng mga pulis. Pangarap niyang maging music hero. Ang ikalawa ay si Denen, isang babae na itinuturing na pagkadismaya ng kanyang ama dahil gusto nito ng anak na lalaki. Ginawa niya ang lahat upang makuha ang respeto ng kanyang ama, nagpagupit ng maiksi at nagkunwaring lalaki, ngunit hindi pa rin siya pinapansin. Mayroon ding magkapatid na sina Bruce at Chris. Iniwan sila ng kanilang ina noong bata pa sila kaya naging alkoholiko ang kanilang ama. Si Bruce ay nahilig sa video games upang takasan ang realidad habang si Chris ay nagtrabaho sa grocery para suportahan ang pamilya.
Samantala, walang makitang impormasyon si Henry tungkol sa pamilya ni Jack. Sa sumunod na eksena, makikita si Jack na nagtatrabaho bilang waiter sa isang restaurant. Dumating ang isang MMA bettor na si Jianying kasama ang kanyang mga kasosyo. Ninakaw ni Jack ang lighter nito ngunit nahuli siya. Binugbog siya ng mga tauhan ni Jianying at nang malaman na estudyante siya, binigyan siya ng pera at inalok ng trabaho bilang delivery man. Sa ibang lugar, binisita ni Henry ang bahay ni Zufa at nadatnan itong tumatakbo mula sa kanyang ama matapos magnakaw ng tiket. Noong unay tinulungan niya ito ngunit nang malaman ng dahilan, kumampi siya sa ama. Nagpunta sila sa tulay kung saan kumanta si Henry kasama ang isang street band upang himukin si Zufa. Kalaunan, sumali si Zufa at kumanta sa harap ng maraming tao sa unang pagkakataon matapos ang matagal na pangungutya sa kanya. Samantala, umuwi ng lasing ang ama ni na Bruce at Chris at inutusan silang bumili ng beer. Nang tumanggi ang magkapatid, pinaalis sila ng kanilang ama. Kinabukasan, kinausap ni Henry ang kanilang ama at kinumbinsi itong mag-rehab para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sa kabilang banda, binigyan ng ama ni Denen ng make-up at pinilit siyang kumilos na parang babae. Nagalit si Denen dahil pakiramdam niya ay hindi siya sapat. Nilagyan niya ng make-up ang kanyang kapatid at umalis ng bahay dala ang susi ng kotse. Susubukan niyang magmaneho ngunit napigilan siya ni Henry sa tamang oras. Ipinaliwanag nito na ilegal ang pagmamaneho ng walang lisensya at nagbigay ng alternatibong solusyon. Pagkatapos doon, pumunta sila sa isang go-kart racetrack. Inimbitahan din ni Henry ang ama ni Denen at pinagsabay silang magkarera. Walang pinakitang awa ang mag-ama sa isa't isa habang nagra-race at kalaunan ay napunta sila sa labas ng track. Bigla na lang, nabangga ng isang sasakyan ng go-kart ni Denen ngunit nakaiwas siya. Hindi ito alam ng kanyang ama kaya umiyak ito sa pag-aakalang patay na ang kanyang anak. Napagtanto ni Denen na mahal talaga siya ng kanyang ama at niyakap niya ito. Kinabukasan sa paaralan, sina Bruce at Chris kasama ang isang grupo ay ipinadala sa isang rehabilitation center upang mag-interview ng isang recovering alcoholic. Nagulat sila nang makita na ang taong i-interviewin nila ay ang kanilang ama. Tinanong siya ng mga estudyante kung paano siya nagsimulang uminom. Sinabi ng lalaki na mahal niya ang kanyang asawa ngunit iniwan siya nito sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Dahil dito, nagsimula siyang uminom at nakalimutan niyang may dalawa siyang anak na dapat alagaan. Hindi niya inamin na sina Bruce at Chris ang kanyang mga anak ngunit humingi siya ng tawad sa kanila. Sa huli, naiwan ang magkapatid na umiiyak. Sa ibang lugar, nagsimula ng magtrabaho si Jack para sa MMA bettor na si Jianying. Nag-alok ito ng malaking pera kapalit ng paglalagay ng droga sa inumin ng isang fighter sa susunod na laban. Nag-alinlangan si Jack ngunit napilitan siyang tanggapin ang alok. Sa araw ng laban, sinusuportahan ni Jianying ang isang fighter ngunit tumaya siya sa pagkatalo nito. Nilagyan ni Jack ng droga ang inumin ng fighter ngunit nahuli siya habang ginagawa yon. Bago pa niya masisi si Jianying, binugbog siya at ikinulong sa loob ng locker. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Henry at tinanong ang mga fighter kung nakita nila ang kanyang estudyante. Pinauwi siya ng mga ito ngunit sumigaw si Jack mula sa loob ng locker para humingi ng tulong. Nang malaman ni Henry na nakakulong siya, inatake niya ang mga ito at madaling natalo. Nang lumaban ang mga fighter, naging mas matindi ang sitwasyon ngunit mahusay na naiwasan ni Henry ang kanilang mga atake. Sa huli, napabagsak niya ang kanilang pinakamahusay na fighter na dapat sana'y lalaban sa loob ng ilang minuto. Sa sumunod na eksena, nasa ospital sila kung saan ginagamot si Henry sa kanyang mga sugat. Sinubukan ni Jack na ibunyag ang katotohanan tungkol kay Jianying ngunit pinatahimik siya. Umabot sa telebisyon ang balita at nakilala si Henry bilang lalaking tumalo sa isang professional fighter upang iligtas ang kanyang estudyante. Lalong sumikat ang kanyang pangalan sa paaralan at nagsimulang igalang siya ng mga estudyante. Tumayo pa sila upang salubungin siya sa klase, taliwas sa dati nilang pagtrato. Ipinakita sa isang flashback na si Henry ay dati ring pasaway noong siya ay estudyante pa. Nagtapon pa siya ng water balloon sa isang estudyanteng tumutugtog ng piano sa harap ng mga magulang sa isang event. Kalaunan, nakipag-away siya sa parehong estudyante at nabali ang kamay nito. Nasuspinde siya dahil sa away at napilitang lumipad papuntang Estados Unidos. Simula noon, nakikinig na ang mga estudyante kay Henry at nagsisikap sa pag-aaral para sa nalalapit na college entrance test. Lahat ay maayos ang performance maliban kay Bruce na naging addict sa pills. Lumalabas na habang si Chris ay nagpakalulong sa video games upang takasan ang problema sa pamilya, si Bruce naman ay nalulong sa droga. Dahil dito, hindi siya makapag-focus at bumagsak siya sa mock entrance test. Nangako si Henry na tutulungan siya ngunit lalo pang nalugmok si Bruce. Sa huli, tumalon siya mula sa balkonahe ng kanilang bahay. Dinala siya sa ospital at napunta sa coma. Binaluktot ng media ang balita at sinisi ang paaralan at si Henry sa nangyari. Ininterview si Henry ng mga opisyal mula sa Education Board at nagpasya silang bawiin ang kanyang lisensya sa pagtuturo. Habang nag-iimpake siya at umaalis sa paaralan, hinabol siya ng mga estudyante at nakiusap na manatili. Labis silang nalungkot sa kanyang pag-alis ngunit alam nilang kailangan nilang pagbutihin ang kanilang exam upang ipagmalaki siya.
Mula noon, doble ang sipag nila sa pag-aaral upang patunayan sa board na mahusay na guro si Henry. Sa araw ng exam, si Jack at ang kanyang mga kaklase ay nakatanggap ng mensahe mula kay Henry na magkita sila sa paaralan 1 oras bago ang pagsusulit. Nang magtipon ng mga estudyante, nalaman nilang pakone yun ni Jianying upang pigilan silang makarating sa examination hall sa oras. Ginawa niya ito upang turuan si Henry ng leksyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Henry sa paaralan at nalaman ang plano ni Jianying. Pinalaya niya ang mga estudyante at hinarap ang mga tauhan ni Jianying upang pigilan ang mga ito na saktan ng mga bata. Nakalabas ang mga estudyante at mabilis na nagtungo sa examination hall habang nakikipaglaban si Henry kay Jianying. Habang naglalaban sila ng harapan, inamin ni Jianying na siya ang batang tinamaan ni Henry ng water balloons noon. Lumalabas na dahil nabali ang kanyang kamay, hindi siya nakasali sa isang malaking music competition. Mula noon, hindi na siya tumugtog ng piano at sinisi si Henry sa pagkasira ng kanyang pangarap. Sinubukan siyang kausapin ni Henry ngunit muli siyang inatake. Nag-agawan sila sa isang kutsilyo. Sa huli, nagkaroon si Henry ng pagkakataong patayin siya ngunit hindi niya ito ginawa. Humingi siya ng tawad sa kanyang nagawa noong bata pa siya at umalis. Samantala, nakarating sa examination hall ang mga estudyante sa tamang oras at natapos ang pagsusulit. Makalipas ang ilang linggo, lahat sila ay pumasa ng may matataas na marka. Si Jianying ay nagsimulang tumugtog muli ng piano ngunit kailangan pa niyang magsanay upang maibalik ang kanyang dating husay. Si Bruce naman ay mabilis na nakarecover at nangakong kukuha muli ng entrance test sa susunod na taon. Masaya rin ang principal dahil nagpa siya ang board na bigyan sila ng dagdag na 20% pondo dahil sa magandang performance ng mga estudyante. Bumalik si Henry sa pagtuturo at ginamit muli ang fire sprinkler trick sa panibagong batch ng mga estudyante. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong videos, on ang notification, at mag-like upang masuportahan ang channel. Maraming salamat sa panonood!